Oh, grabe talaga itong gobyerno to, sagad sa kademonyohan ng kaguang gobyerno ito. Katulad niyan, itong issue kay Pastor Apollo Kibuloy. Imagine ninyo, ilang buwan na nakakulong yung tao. Ilang beses hinayop, binwisit. Di ba? Ilang beses hinayop, binwisit yung kanyang simbahan. Ilang beses sinira-sira, ilang beses winarak-warak, ilang beses silang ipinahiya. Yung mga pangalan nila sinira, yung reputasyon nila sinira, simbahan nila sinira, para lang maipakulong at mabigyan ng kasalanan si Pastor Kibuloy, only to find out na yung mga testigo niya ay binabayaran niya pala at meron pa siyang recruitment na nagaganap. Oo, totoo yun. Oo, may lumutang nga 'di ba na na isang bumaliktad na testigo. Tingnan mo ang putang inang Risa na ito. Oo, tingnan mo ang sinasabi niya ngayon na siya daw ay magsasampa ng kaso. Kaso saan? Doon sa bumaliktad sa'yo. Putang ina, sinasabi niya pa nga na nabayaran daw. Nabayaran nino? Nabayaran ng mga Duterte, yung gago na yan. Putang ina, iisipin pa nila ulol na yan. Hindi ba? Iisipin pa nila yung kupal na yan. Ang laki-laki ng ginagastos ng mga Duterte sa pang-araw-araw na paikipaglaban nila para mayuwi nilang tatay nila dito sa Pilipinas. So sabihin nyo, binayaran naman ni Pastor Kibuloy yan. Nakakulong na nga yung tao, naka-freeze pa yung assets. Paano babayaran yan? Boba talaga eh. Sinong magbabayad dyan? Tsaka bakit mo naisip kagad na binayaran nila? Kasi nang babayad ka. Hindi mo maiisip na binabayaran yung mga testigo na yan kung hindi mo yan binabayaran noon. So mantakin mo, pera ng taong bayan, pera ng gobyerno ang pinambabayad nyo sa mga puta. Nagbabayad na nga kayo ng mga vlogger. Nasisira sa mga Duterte. Nagbabayad pa kayo ng mga testigo sa korte. Alam nyo, dapat sa inyo talaga matanggal kayo sa posisyon at hindi na makahawak ng kahit anumang posisyon. Maging rebelde na lang kayo. Sana ganun na lang. Kawawang taong bayan sa inyo. Kawawang taong bayan sa inyo. Pinasisweldo kayo. Nagpapakahirap magbayad ng buwis ang mga Pilipino para magkaroon ng magandang Pilipinas. Pinasisweldo kayong mga punyeta kayo. Tapos ganito ginagawa nyo sa pera ng taong bayan. Ang kapal ng mukha mo, mantakin mo, babayaran mo 500,000. Tapos another 500,000. Tapos another 12,000 kada may mariresearch. Tapos meron pang pinagre-recruit mo pa ng mga bagong makakasama pa kasi the more the merrier. Kaya naman pala, napahiya ka noong harap-harapan, sinabihan ka ni Pastor Kibuloy na magsampa kayo ng kaso. Ang dami niyong sinasabi, ba't hindi kayo magsampa ng kaso? Kaya naman pala, hindi kayo makapagsampa ng kaso, wala kasi kayong ebidensya. Meron lang pala kayong testimonya. Sige, sabihin na natin, Risa. Sige, ano na natin, i-play muna natin yung unang balita natin tungkol dyan. Total naman, nandiyan na rin tayo. Ito, sige, ipakita natin tong balita na to. Kasinungalingan ng mga aligasyon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ng Kingdom of Jesus Christ leader na si Apollo Kibuloy. Ito ang inihayag ni Senador Risa Hontiveros matapos kumalat sa social media ang video ng isang nagpakilalang Michael Maurilio na binaligtad ng kanyang mga naunang pahayag laban sa religious leader. Binaligtad ng mga naunang pahayag. Anong tawag doon? Ibig sabihin, dating nasa iyo. Pero hindi niya na kayang sikmurain yung mga pinagagawa mo sa kanya. Nangailangan siya ng pera. Masama ang loob niya sa Kingdom of Jesus Christ. Bakit? Kasi tinanggal siya o umalis siya or something. Meron siyang kasalanan. Ngayon, para makabawi, tinawagan siya noong Nepalese na tarantado para, gusto mo magkapera. Tumawag ka kay Risa Hontiveros. Tapos sabihin mo lang na hindi ka masaya. Yun lang ang instruction Sabihin mo lang hindi ka masaya sa Kingdom of Jesus Christ. Lumapit siya. Ako po si ganito, hindi po ako masaya sa mga nararanasan ko at naranasan ko sa loob.
Sige, di siyempre tinawagan siya. Anong sinasabi mo hindi ka masaya? Hindi po kasi ako masaya dun kasi dun politika dun kasi ganito to susungit ng mga tao dun yun lang naman siguro yung gusto isumbong ng tao kaya lang hindi pa pwedeng ganun. Total din lang, ikaw ba'y sumusumpa na na talagang lalabanan natin, pababagsakin natin si Pastor Apollo Kibuloy? Galit ako sa kanila. Sige, halika rito. Gumawa ka ngayon ng sulat. Lahat ng mga karanasan mo. So gumawa siya ng sulat. Hindi po kami nakakakain on time kasi busy. Pero kumakain naman po kami. At kami po ay pinagtitinda ng mga biskotso at kung ano-ano pa. Pero talaga namang ginagawa yan ng lahat ng mga simbahan. May mga fundraising naman talaga sila. Agresibo po ang fundraising ng Kingdom of Jesus Christ kasi nga, ang dami nilang pinapaaral, dami nilang pinapakain, ang dami po nilang mga gustong ma-achieve. Meron na po silang kingdom na 75,000 seating capacity, pinakamalaki sa buong mundo. Meron na po silang Glory Mountain na dito lang sa Pilipinas meron. May Prayer Mountain din po sila na pinakamaganda sa buong Pilipinas. At kung ano-ano pa para kang nasa ibang bansa. Actually, ang ganda-ganda po pala talaga doon. Yung tayo na yung sulat niya, biglang bumaliktad din, ngayon nung nabasa, pangit to. Ano to? Nagre-reklamo ka lang tungkol sa mga ilang mga bagay. Kahigpitan, hindi ka makakilos ng freely, yung iyong damdamin hindi mo ma-express. Ayun ba? Hindi, ito sabihin mo. Pirmahan mo to. Itong ginawa naming panibagong salaysay. Doon sa salaysay, ayun na, sinasampal na siya. Sa salaysay, pinapahirapan na siya. Sa salaysay, ganito, ganyan. Sinama na si Inday Sara, sinama na si Pangulong Duterte, Angel of Death, DDS. Siyempre, binigyan mo 500,000. Binigyan mo ng another 500,000. Talagang malalansi at malilin lang mo yan. Nilagyan mo ng pera so pinagre-recruit mo pa. Kaya naman nagulat kami nung mga ilang hearing na meron ng mga nandoon. Yung isa, ginahasa daw siya noong unang panahon pa. Utangin na yan, tanda-tanda, mukaswelas ng sapatos. Yung mukhang ganun, kahit siguro uminom ka ng 5 emperador, hindi mo pag-iisipan na molestyahin yung ganung itsurang katanda. Sabagay, bata pa naman siya noon. Kung ngayon nga matanda siya, pangit siya, di mas pangit siya nung bata siya. Pangit na sinungaling pa. Hindi rin lang paano mo mapapatunayan yung sinasabi nung matanda na yun na ni-rape siya noon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang balita, putang naman, nyakis daw yung babae na yun. Ang dami daw ministrong ginapang nung Makati na yun. Alam mo yun, hindi naman daw tiga Makati. Pero ang kati-kati, pinaglihi daw yata sa higad. Di ba yung higad pag nakapitan ka nung kati-kati nun? Doon daw pinaglihi yun sa higad. Kaya ayan, paano mo nirape ako ni Pastor 35 years ago? Putang ina yan. Paano mo papapatunayan yun? Yung nga ngayong nirape, hindi mapatunayan Hindi ba? Yung nga ngayong nagsusumbong na ni-rape daw siya mas bata yun at saka mas recent yun. Hindi nga nila mapatunayan ni isang siyensya, ni isang DNA, ni isang picture, ni isang text message. Wala man lang sila maipakita na magpapatunay na talagang nagasa siya. Ni isang medical certificate, wala. Ni isang panting kupas, wala. Yung pa kayang 35 years ago, meron pa silang isang testigo dun. May isang testigo pa sila dun, yung abnormal, yung Jackson ng pangalan. Na putya yan, meron daw bunker dun sa loob. Hukay na ng hukay yung mukhang daga na PNP chip natin. Wala pa rin nakita. Tapos ano pa ba yung pinagsasabi? Angel of Death, meron daw private army si Pastor Apollo Kibuloy, Angel of Death, tinatakot daw sila. Putangin lang yan. Kung tinatakot sila, paano silang buhay pa hanggang ngayon? Kung totoong may Angel of Death, bakit yung ni-rape nung 35 years ago, di umano, buhay pa hanggang ngayon? Di sana namatay na yan. Di sana lahat kayo nangamatay kayo kung meron talagang Angel of Death. Tsaka may Angel of Death, 16 days nandoon yung mga pulis, pakalat-kalat yung baril. Walang nasaktan na pulis kahit isa, walang namatay, naglaho o kung ano man.
Kaya kabubuhan yung angel of death nyo kasi gusto nila talagang maitag si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte na may terrorist group na meron silang private army. May DDS at saka merong angel of death na yan ang pumapatay ng mga tao sa Davao. O, ganyan yung gusto nilang palabasin. Kaya lang, wala hindi kinakagat ng tao. Okay, ano pa? Ano pa yung mga yung isa naman, pagka siya, nagjowa daw siya. Nag-girlfriend daw siya, nanood daw sila ng sine, tapos tumawag daw si pastor sa kanya, pinarusahan daw siya. Alam niyo kung anong parusa? Sabi daw, iumpog mo ng 100 ulit yung ulo mo sa dingding. Putang ina, gago ka ba? Kung ako, iuumpog ko ba talaga yung tangina walang supervision? Iumpog mo yung ulo mo 100 times. Putya yan. Ganun daw siya parusahan. Gago ka, hindi ka nga tapat sa sinumpaan mo at sa laysay mo eh. Hindi ka nga tapat sa sa trabaho mo eh, diyan sa loob ng simbahan eh. Magiging tapat ka pa kaya sa pag-umpog sa ulo mo. Opo, tapos na po, 100 na. May bukol 5. Di ba sabi niya, pag hindi po ako nakakabenta, kapag hindi po ako, tapos nag-girlfriend po ako, nanonood po kami ng sine. Nung nalaman po nila, pinarusahan po ako. Anong parusa sa'yo? Iumpog ko daw yung ulo ko ng ilang beses sa dingding. Tarantado. Sino magbibigay ng parusang gano'n? Kung ako mag-uumpog sa ulo mo. Gago talaga eh. Ganon yung mga testigo. Yung mga testigo meron pa siyang isang testigo, batang babae. Anong testimonya? Muntik na po ako na rape. Na-rape ka? Hindi po, muntik lang. Putangin na, ba't nandito ka? Yun lang sinusumbong niya. Muntik na daw siya ma-rape. Putangin na niyan. Gago din eh. Muntik na daw siya ma-rape. Putangin na niyan. Ang kinakasuhan, yung ni-rape lang. Yung nang-rape at saka yung nagsasalita, yung ni-rape. Pero yung muntik ma-rape, putangin na walang ganun. Hindi mo nga mapatunayan yung na-rape eh. Yung pa kaya muntik ma-rape. Palang putya. Puro kagaguhan. Puro kabalbalan, puro katarantaduhan yung kaso na yan, sa totoo lang. Tapos kita mo si Pastor Kibuloy, hanggang ngayon nakakulong, pastor yan. Tangina nyo mga demonyo talaga kayo, imbis na nakakapagkalat ng mga salita ng Panginoon yan, ikinukulong yung mga hayop kayo. Pag mabait na tao, kinukulong nyo. Pag masamang tao, pinalalabas nyo. Ang dami ng pinalabas ni Boying Rimulya. Ang dami na uhuling drugs ni Bongbong, walang nakukulong. Tapos itong mga matitinong tao nakakulong. Si Pangulong Duterte, ang gandang ginawa sa Pilipinas, nakakulong. Si Pastor Apollo Kibuloy, tumutulong sa Pilipinas, inubos ang rebelde. Nagkakalat ng gospel ng Panginoon, nakakulong. Mga ganyan na ba kayo kademonyo? Tanginan nyo. Sinong tatay nyo? Si Lucifer? Siguro mga anak kayo ni Lucifer, mga hayop kayo. Bakit yung mga taong simbahan, yung mga mababait na tao, pinipilit ninyong ipakulong? Samantalang kayo, malaya kayo, nakakagala. Si Franz Castro, hindi naman yata teacher daw yun. Nagkukunyari ng teacher, putangin lang yan, tapos na guilty pa yun sa kasong child abuse. Nasa labas, si Leila de Lima, ganun din. Ginok time, yung korte. Ngayon, pinababalik ng Court of Appeals. Putya, hanggang ngayon, nakalaya pa rin. Si Kerwin Espinosa, self-confessed drug lord. Putang ina, nanalo pang mayor. Self-confessed drug lord, nanalong mayor ha. Si Jed Mabilog, na tumakas noong panahon ni Duterte dahil alam niya na pusher siya. Protector ng mga drug lord. Anong nangyari? Nakabalik na sa Pilipinas. Putya, ganyan ang Pilipinas ngayon. Proud kayo? Mga woke? Mga dilawan tae? Mga loyalista nga? Proud kayo sa nangyayari sa bayang Pilipinas? Tayo na lahat, nakakabalik na. Mga hinayopak. Diretso natin to. Pebrero 2024 nang una itong lumabas bilang alias Rene sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan. Kita nyo dyan, nagbabasa siya. Yung video na ipinakita natin nung nakaraan, hindi siya nagbabasa dun. Makikita nyo yung sinasabi niya dun, minsan nagkakarambola, kasi syempre sa isip lang niya. Pero bumabalik sa
tamang diskurso. Sinabi niya lahat kung sino yung mga pangalan ng tao, yung mga kasapakat dito, kompleto yung mga sinabi niyang pangalan. Nandiyan si General Torre, Yusek T ng DOJ, yung mga staff, pangalan ng mga staff ni Risa Ontiveros. Nasa kondo siya ni Risa Ontiveros. Nasaan yung kondo na yun? Ituro mo nga, di ba? O, tapos, mayroon pang safe house. May pangalan pang Matubato. Hindi ba yung Matubato, sabi nila nakatakas? So, nakatakas ba talaga yung Matubato o nandoon pa sa safe house na yun yung Matubato, tinatago lang nila? Baka yan yung sinasabi nila ni Boying Rimulya na dadalhin niya sa The Hague. Di ba sabi ni Boying Rimulya, meron daw siyang dadalhin ng mga testigo sa Hague. Ngayon, kaya isa pa yun. Si Boying Rimulya, kapal ng mukha niyan, yung anak niya nahulihan ng drugs. Tapos, nakalaya, na-acquit pa. O hindi ba? Ganyan ang Pilipinas ngayon. Tapos ngayon, sabi nila, hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Hindi daw tayo member. Pero, magdadala siya ng mga testigo sa ICC. Para sa hearing na gaganapin kay Pangulong Duterte. Tingnan mo kademonyohan ng mga yan. Mga sinungaling. Di ba? So itong alias Rene na ito, nung nandiyan siya, the reason why nakatago daw yung mata niya at saka yung kanyang bibig, kasi nga, hindi siya nagsasabi ng totoo. O at umiiyak siya dyan hindi dahil naawa siya sa sarili niya. Kung hindi totoo yung mga binabasa niya doon at alam niya na yari siya. Dahil never, ever niya kayang patunayan yung mga ano na yan, aligasyon na yan. Kasi for buong 2024 hanggang ngayong 2025, early 2025, naghahanap sila ng ebidensya para sa human trafficking. Sila na mismo yung naghahanap ng ebidensya, sila na mismo yung mga nagtatawag sa mga dati nilang kasamahan na mga umalis na para matulungan sila sa kaso ng human trafficking. Kasi nga daw yung rape sobrang hina. No, sobrang hina talaga nung rape. Kaya yun daw ang focus nila, yung human trafficking. Kasi nga, yung human trafficking, nakakulong ka, tsaka i-freeze yung assets mo. Kasi ang target daw nila, according to him, yung mga properties. Putang ina, pinaghirapan ng mga miyembro. 40 years na pinag-ipunan nila lahat ng yan na meron sila. Masyado naman kayong mga demonyo, kukunin nyo? Bakit hindi kayo magsumikap gamit ang pera ng gobyerno? Total mga magnanakaw naman kayo. Bakit hindi kayo magsumikap? Magtayo din kayo ng mga sarili ninyo. Hindi yung hindi sa inyo, pinaghirapan ng mga miyembro, marami ng mga nagbuwis ng buhay sa simbahan na yan, may mga henerasyon na natapos, bagong mga henerasyon na umusbong, para mas patatagin ang simbahan, mas patatagin ang kanilang ang kanilang finances, ang mga properties nila, ma-invest nila sa tama, yung mga pinaghihirapan ng bawat miyembro nila sa buong mundo, makapagpaaral, makapagpakain, makatulong sa pamahalaan, sa mga relief operations. Pagka magaling yung leader, tulungan natin, suportahan natin lahat ng resources natin, ipahiram natin, magbalita ng tama. Di ba yan lang naman ang ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ eh. Bakit? Bakit ayaw nyo sa kanila? Bakit hindi nyo gusto sa ginagawa nila? Ang ganda-ganda naman sana. Kung ang gobyerno na ito makikipagtulungan nga sa SMNI at saka sa KOJC, ang ganda sana. Bakit? Kinakalaban nyo sila. Hindi naman nila kayo kinakalaban. O talagang mga patay gutom kayo kasi gusto nyo talagang makuha yung mga yaman, yung ari-arian at yung kapangyarihan na meron si Pastor Apollo Kibuloy na i-lead niya ang milyong-milyong mga Pilipino at mga kingdom citizen na yan. Yun lang. Yun lang. Wala nang iba. Mga buwisit kayo. O, kaya sa totoo lang, sinasabi ni Risa Ontiveros na meron daw siyang mga ebidensya na nagpapatunay nagpapatunay na binayaran mo to? Meron kang ebidensya na nagpapatunay na binayaran mo? O, kung may ebidensya ka, dapat ngayon nilabas mo na. Pero wala eh. Oh, magdadrama-drama ka na naman with your high moral ground. With your mga madre, baka gamitin mo na naman mga pari. Oh, gamitin mo na naman sa kademonyohan mo para malusutan mo na naman to. Tandaan ninyo hindi lang ito yung unang pagkakataon
na nagkaroon ng ganitong ginawa itong si Rizon Tiveros. 3 na. 3 beses na daw. Kaya tayo nagmumura. Marami na sabi, Boss Dado, huwag ka na masyadong nagmumura. Hindi kaya tayo nagmumura, binabalasubas ang Pilipinas eh. Nagpapanggap na mga matitino pero mga banal na aso naman. Nagpapanggap na para sa bayan pero ginagahasa ang bayan. Hindi ka ba magmumura? Yun na lang ang kaya nating gawin. Murahin ang mga hinayupak. Hindi na nga natin kayang patayin yung mga yan eh, dahil hindi naman tayo mamamatay tao. Pero kung nakakamatay lang ang mura, talaga namang mayat-maya, walang patid pag mumumurahin talaga natin. Pero hindi, yun lang yung kaya natin gawin. Huwag nyo nang pigilan na magpahayag ng kanilang frustration ng mga Pilipino. Oo, yun talaga, yun ang way na lang natin. Wala na eh. Sumusunod pa ba sila sa batas? Merong konstitusyon, sumusunod sila. Hindi. Yung batas ba na dapat tinatakbuhan natin pagka walang-wala na tayong pag-asa, nagagamit pa ba natin? Hindi. Nawi-weaponize nila eh. Nasa kanila pera ng gobyerno. Yung buwis natin, kinukuha nila, ginagamit nila against us. Yung mga batas na ginawa to safeguard yung karapatang pantao, ginagamit nila para go after itong mga kalaban nila sa politika. Go after sa mga nagsasalita sa kanila. O anong gagawin natin? Magpapakabait pa tayo? Magmumura tayo. Yun na nga lang gawin natin. Hindi na nga tayo nagrarally. Pagmumurahin na lang natin sila, magagalit sila na mumurahin natin sila, putang ina, hinahayop nila Pilipinas. O hindi ba? Magagalit tayo sa kanila, galit tayo sa kanila kasi inaabuso nila tayo. Meron ba namang inaabusong nakangiti pa? Walang Diyo naman talaga, oo. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming